Pastor, anong pagkakaiba ng pari at saka pastor? Tanong lang po. Malaking pagkakaiba. Kasi alam nyo, ang pari, 12 years nag-aaral sa Bible School pabalik-balik. Pero ang pastor, 4 years na nag-aaral sa Bible School. Ibig sabihin, mas daling nakaintindi ang pastor. 4 years lang nag-aaral. So ang pari, 12 years, pabalik-balik sa school, ang tagal nakaintindi. Kaya yun ang pagkakaiba. Malaking pagkakaibahan. Yun lang friend ha. Sana din ninyong naintindihan. God bless you. Ang bagay na ito ay nakakatawa. Pinakauna, sabi niya, mas madaling makaintindi yung mga pastoy kung i-compare doon sa pari. Dahil yung mga pastoy daw po ay nag-aaral lang ng 4 na taon, din yung mga pari 12 taon daw po. So ang conclusion po niya, mas madaling makaintindi yung pastoy. Ang tanong po natin dyan, bakit ang dami-dami pong mga pastoy po ngayon or iba-iba yung mga sektang inaaniban? Bakit po? Kasi kapag hindi magkakaintindihan sa interpretasyon kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan, ayun, umaalis at nagtatatag ng kanilang mga sariling sekta pagkatapos ipaparehistro sa gobyerno. And ang nakalagay doon sa rehistro, sila po yung founder or tagapagtatag sa iglesia o sa sektang kanilang itinatag. Yan po ba yung sinasabi na yung mas madali kayo makakaintindi sa nakasulat sa banal na kasulatan? May sinabi pong banal na kasulatan malinaw na malinaw po na sabi ni San Pablo, Ephesians chapter 4 verse 4, na meron tayong iisang pananampalataya at iisang Panginoon. And Saint Paul din po nagsabi, 1 Corinthians chapter 14 verse 33, na ang Diyos na kinikilala ng mga totoong mga Kristiyano ay hindi po Diyos ng division o pagkahati-hati. Kung hindi, isa po siyang Diyos ng pagkakaisa. Kung totoo nakakaintindi po kayo sa banal na kasulatan, bakit kayo ngayon, ang dami-dami ninyong mga sektang naglipana sa paligid niyan, pagkatapos iba-iba yung mga interpretasyon po ninyo kung ano po yung nakasulat sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, yun palang 4 na taon po ninyo, isa po yung bagay na makikita at maintindihan po namin na hindi po kayo nakakaintindi sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan mismo ang nagsasabi na ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang knowledge, ang kanyang wisdom doon sa tinatawag ng mga pari. Diba? Sabi ng banal na kasulatan, Malaki chapter 2 verse 7, is pamamagitan ng mga pari, sila sinugot ng Panginoong Diyos para magsabi sa kanyang salita. At itong salitang ito, inilagay po niya sa kanyang iglesia, Ephesians chapter 3 verse 10. So sa makatwid, klarong-klaro po yung nakasulat sa banal na kasulatan, hindi po sa mga pastoy protestante ibinigay ang turo ng Panginoong Diyos or yung wisdom or knowledge ng Panginoong Diyos para malaman natin kung ano po yung mga banal na bagay o ano po yung mga katuruan na mga pagliligtas po sa atin. Ibinigay po ito sa pari at inilagay po yung knowledge po niya, inilagay po yung wisdom po niya sa loob ng tinatawag na iglesia. Kaya nga po yung mga pari, dadaan muna sa filosofiya. Bakit? Kasi most of the terms na ginagamit sa banal na kasulatan, gumagamit po ng mga philosophical terms kasi at the same time, yung mga propeta po noon. Philosopher in the sense na yung mga ginagamit po nilang salita, highly theological yung mga inilagay po doon ng mga termino. So kaya nga, hindi po pwede na iintindihan lang po ito ng kahit na sino. Kung hindi, maiintindihan lang po ito ng mga taong nag-aral. Kung ano po yung nangyari noon, ano po yung environment noon, ano po yung set up sa panahon po ng mga apostol para mas maintindihan po yung mga sinasabi. Kung ano po yung katuruan or mga isinulat ng mga apostol at ng mga disipulo ng mga apostol. So kaya nga yung mga pari, 4 years mag-philosophy po yan. Then after on that, another 4 years for theology. So kung meron po silang mga masterals, another na naman, 4 years. Kaya nga po, 12 years. Bakit? Kasi yung ano po nila, yung pag-aaral po nila ay hindi po basta-basta yun. For example, bibigyan ko po kayo ng example. For example, itong mga abogado. Yung mga abogado po kasi, hindi lang po 8 taon yung pag-aaral. Sa pagkakaalam ko, 10 taon. Bakit po? Para mas maintindihan po nila kung ano po yung nakasulat sa batas. At para meron po silang klarong interpretasyon kung ano po yung nakasulat sa batas. How much more doon sa
tinatawag na divine command and divine scripture, dapat talagang suriin po yan. And talagang gagamit po ng ng mataas na knowledge para mas maintindihan kung ano po yung nakasulat o ano po yung ibig sabihin ng mga isinulat ng mga apostol. So, yan po yung pagkakaiba. Kaya nga po, tinan nyo, di ba? Mga pastoy mismo, hindi nagkakaintindihan sa kanilang mga aral. Iba-iba yung mga relihiyon o mga sektang mga itinatag. Bakit po? Kasi hindi po sa nagkakaintindihan eh. So, yan po yung nagpapatunay na yung mga pastoy ay wala pong alam sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pastoy, wala po o mangmang po sila concerning divine things. Bakit po? Kasi nagbabasa lang po sila eh. Hindi po naiintindihan po yung mga binasa po nila. And again, according sa banal na kasulatan, sa pari po, ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang knowledge, ang kanyang wisdom sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Hindi po sa mga pastoy. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.